Sa nalalaman ng ating Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon at sumayin. mga kapatid, kung po tayo maging dapat sa ating Panginoon, humingi mo tayo ng tawad sa ating Panginoon. Inaamin mo sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyong mga kapatid, niluwa ako ng kasasa sa isip sa salita at sa buwan at sa aming pagpatuloy. Iya siya sa lahat ng mga kailangan at sa inyong mga kapatid, dapoy ang namin sa Panginoon. Kawan tayo ng pangyari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nanalangin tayo. Ama namin kapangyarihan, ikaw ay nagiging ang pag-ibig sa lahat. Tinuturuan mo walang lunas sa kasalanan ay nasa pusang pagpapakasain, pagdalangin at pagmamalasakit. Kung ngayon mo ang aming pag-amin sa nagawa mo ang suway upang sa pagpapatirama ng aming muli sa iyong harap
Kami lagi mong maibago dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo. Magpas sa walang hanggan. Amen. Dahil sa matinding pagkabuhaw sa hirang, sinumpatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Bilang tugon, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanila. Pinabuhay niya ang tubig mula sa bato upang maiinom sila. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw-uhaw ang mga Israelita, kaya sinumatan nila si Moises. Iyalis mo ba kami sa Egypto para matayin sa uhaw, pati ng anak namin at mga tayo? Kaya kaindig na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga tao ito? Ibig na nila akong gagawin. Sumagot ang Panginoon. Pagsama ka ng ilang Pangulo ng mga samahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israel. Dahil laging mo ang iyong bukod na inakmas mo sa ilog at tumakal na kayo. Hihintay ko kayo sa ibabaw na malaking bato sa lugar. Hampasin mo ito at tukan ang tubig na mag-iinom ng mga tao. Gayon niya ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksakan ng mga kasama niya ang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nila ang Masa at Meriba. Dahil sa doon ay nalukado ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagdadalunan nila ay kung pinapagbabayo sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon inyong tingin, huwag mo siya sa lumating. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungan. Tayo ay malalapit sa ating Panginoon. Siya ay pamitan ng ating pangkulian. Ang batong kulian natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may kasalanan. Siya ay purihin ng mga awiting may luwag at gala. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungan. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magkiyayaan, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating dumanan. Siya ang Diyos, tayo ay kalingan niya ang hirap, mga tupa tayo pinahalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungan. Sa kanyang salita ay aming panginihan. Iyang inyong puso huwag paligasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang na nasa Meriba at sa ilang masa. Ako ay tinusod doon ay sinuhod ng inyong magulang. Bagamat nakita aking ginawa, sila na nakita. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ginamit ng kahit kay Jesus na nag-aalay sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nagpagsama ang Panginoon habang tayo'y makasalanan pa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala tayo dahil sa panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayo na magtagal sa
tayo nagkakalaan sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluluhan-kamihan. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na ibinuo sa ating mga puso sa mga pagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat kung tayo ay mangihinang pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay inuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong katuwid. Bagamat maaari may makakas na gumawa nito alang-alang sa isang pagtuling tao. Ngunit ipinadamahan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na tayo na po ang lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong Panginoon dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa tuwid ay binigay ako sa kanya ng Jose. Dito matatagpuan ang dalawang diabo. Umupo si Jesus sa tabi nito sa persiye ng bago sa dalapan. Halos katamaliang tapat ng mundo. May isang Samaritan na dumating upang umigil. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala ang kanyang mahalaga sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritan, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humiling sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lang ninyo kung ano ang pinagkakaroon ng Diyos, na kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang humingi sa Kanya, at kayo naman bibigyan niya ng tubig na bibigay ng buwan. Ginoo, wika ng Baba, malalim ang larong ito at wala lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay? Higit pa ba kayo sa Kanya? Higit pa ba kayo sa aming nitulong siya po? Na nagbigay sa akin ng tanong ito? Uminom siya dito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga mahal. Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauupang. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko
Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Bago at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng pangako, Ginoo, kung kayo po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo na hindi na ako makuha, di pumarito ka upang sumunod. Ginoo, saway ko'y propetay dito sa bundok na ito. Sumaba si Diyos sa magandang namunan. Ngunit sinasabi ninyo, mamuyo na sa Jerusalem lamang dapat sa mahirang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasabayin niyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sabagat ang kaligtasan ay galing sa Panginoon, ngunit dumarating na ang panahon ngayon na na ang mga tunay na sumasama ay sasama sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito'y naman ang kalama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sabahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae na nalaman ko kung paririto ang Mesias, ang tinatawag ng Kristo. Kaparito niya siya ang magpapakaya sa ating ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy ko, sabi ni Jesus. Maraming samalita ko sa bayan niyo ang sumampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga samalita ko kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan niya, na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya na lang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Poong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Tansa, ang pangalan ko ay narinig din ninyo, Alex Sinyani. Ako ay binisyo sa labas ng Pilipinas. Kasalukuyan ko ako ay isa sa Our Lady of Tours sa Taipei Diocese, sa Taiwan po, sa Taiwan. I've been a missionary abroad for more or less 20 years ago. Sa China, sa Hong Kong, sa Italy, at ngayon sa Taiwan. Ang pangalan ko po, Alex. Ang ama sa apelyido ay Sinyani at tatay ko sa Piedra. Ang tatay ko ay laging Kastila. Laging, of course, nanay ko may laging Chinese.
mismo, ang amo ko naman ay may laki at may influensya na Gustiglianin, Italiano po na Italiani, Lamborghini, Gustigliani po, may laki po sila Italiano. At may Chinese, Japanese. So mismo hindi pure po, impure Kaya ito po ay nagiging sa resulta. Yun naman din ang pagdaan po. Pagdaan totoo, pagdaan. Alam po ninyo, ano ba ang diferensya ng Hudyo at saka Samaritana? Ang Hudyo po at Samaritana ay, of course, meron silang common ancestor. Abraham, ang anak si Jacob. Si Jacob meron 12 anak. Ang Judas, diba? Nandun magagaling ang ating Panginoon. King David, Judah, diba? Ito ang lineage ng ating Panginoon. Kaya tinatawag na Jews. Pero marami pang members na bayan ng bansang Israel. Merong maraming different 12 tribes of Jacob. Benjamin, Manasseh, marami pa. So itong Samaritana, magpapayang galing sa ancestry ni Abraham at ni Jacob. Pero po, nagkaroon ng parang mix na po. Meron silang intermarriage sa mga nag-ibang bansa, mga Syrian. Pero yung Jews, patuloy mo silang tingin, sila lang, walang intermarriages. Para sa mga Samaritana, they only accept yung the first 5 books of the Old Testament. Tinatawag mo yung Pentateuch. Genesis, Exodus, diba? Numbers, Deuteronomy, diba? Yung lima. Ito naman po ang ginagawa ng mga Samaritana. Yung Torah na tinatawag na hinahangad sa Biblia. Ang Jews naman, gano'n silang Torah. Yung first 5 books na yung Old Testament. Plus, yung kanilang the writings, at saka yung kanilang mga prophets. At meron din sila yung tinatawag na oral law o Talmud. Marami ko yun. Kaya ito rin galing ng kanilang mga tradisyon. Yung kanilang mga human tradisyon. At ang Judah po, ang kanilang holiest city ay ang Jerusalem, sa south of Israel. Ang Samaria po ay nasa north. Kasi before, isa lamang ang Israel na divide into 2 kingdoms. The northern kingdom and the southern kingdom. Di ba po? Yung southern kingdom yung Jerusalem, yung kanilang temple. At para sa mga Samaritano, ang pinaka-holiest, the most sacred place ay yung Mount of Jerusalem. Doon po sila sumasamba. Of course, for the Jews, ang holiest site na Jerusalem. Nandun pa rin ang templo, and in the year 70, lalo po yun, nag-iba ang templo. Kaya ngayon, ang mga Jews, doon sila sa mga natirang pader, the wailing walls, di ba? Ang temple. Doon sila sumasamba in prayer. Ito po sa Samaritano naman, ito sa kanilang mundo, medyo sa akin. At malapit doon yung the Jacob's Well. Kaya sa ating mabasa, nandun si Jesus na umuwaw siya. At kailangan niya Panginoon, bakit nawaw si Lord? Medyo sabi siya, for us, ang Panginoon ay totoong Diyos at totoong ako. Ano po? Yan ang natin yan. Totoong Diyos at totoong ako.
Ang nanay mo, tao, ano po? Ang tatay mo, tao, ano po? So ikaw ay tao din, ikaw po. O si Jesus, ang tatay ay Diyos Ama. Ano po siya? Diyos. Ano po? Ang mama is Mama Mary. Tao. Ano siya? Tao. Tama. Para sa atin, pananampalataya, si Lord Jesus ay true God at true man. Ano po? In Chinese, yes, you Yeshu, right? Yeshu. Yeshu. Tayo, Yeshu, Yeshu. O ano? Ibig kong sabihin, meron siya divine at human nature. Ano po? Kaya naulog siya. Sige po, ulit po tayo. Sa bintana, kung babasahin ko po yung gospel na may ako isang taon sa Taiwan, nakakapagpapakasyon ulit. Nagpapakasyon po ako ngayon. Babalik po ako sa March 26 before the Halloween ako sa Taiwan. Ngayon lang po niya ako napag-isa ng Tagalog. More than 1 year, kaya sabi ko, yung shorter form na po, yung maikligan na yung mga makikinasabi ko. Kung babasahin ko natin lahat yan, makikita natin doon, ang sakit natin ito ay, meron siyang hindi maganda na pagkatao na makarating na sawa na ang kasalanan. Kaya nga, tinatawag nila na tayo siya kapag para umilig, umigit ng water. Para walang tao, ano to? Kasi nakakaya, bumago ng mga pure, gano'n po na. Kaya si Jesus niya, katapusap na sila. Samaritano, Dio, cannot be. Hindi pwede mag-usap. Pero si Lord, is always after us. The Lord Jesus, He doesn't want any one of us to be lost. He wants us all to be saved. Kaya ang pangalan ng Panginoon na Jesus, dahil ibig sabihin ay God saves. God saves us from the power of the evil one and to give us new life. And if we believe in Him, follow Him, love Him, the Lord will grant us eternal blissfulness, eternal happiness, eternal life. That is the practice of Jesus. At yun ang binibigay niya sa kanya. I'll give you eternal life. Kasi para sa Samaritana, physical natin, hindi. Ano itong bibigay mo? Iyon ang bibigay ng Panginoon, na nagbibigay ko ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkakatawa. Kaya muna na tayo ng kasalanan. But God is always there, never wanting us to be lost. That's why Paul dito sa ating humble section, He always calls us back to Him. Every time na tayo nabalik na ng kasalanan. Sabihin ko dati na may mga kasalanan, before ako nagparin, nagkatrabaho ako dito sa Manila, napakakasalanan. Until now, napakasalanan na pa rin. I'm a sinner. But the Lord God will always invite us to come back to Him. Sana po ay makinig kayo sa Kanya. That is yung Samaritano and the other Samaritans that after listening to the word of Jesus, they made a decision, a firm decision to return back to God. Such is our God, who is a merciful and loving God. He wants us all to be saved, pero nasa atin po yung choice. Babalik daw na tayo, o hindi magbabalik daw. Pag nagbalik daw tayo, ang promise sa Panginoon ay, I will bless you, a plenty, 100-fold, 1,000-fold. Lord, you know, even if everything now, what is in store for us? We like to pray in the apostles. The Lord Jesus says, we're giving up everything for my sake and the kingdom. I will bless you a plenty, 100-fold, 1,000-fold, a million-fold, a million-fold. He needed to say na po umapa. Of course, it doesn't mean that wala ka ng cross. The Lord Jesus says,
pray for the missionaries. May mga nag-aapreta, nag-work po sa Taiwan na namin KRLS, the Resolute Mission Society. So gusto niyo po, galing din po yan sa China before, doon kami before sa Changchun, sa North China, na maraming po. Kaya nasa na-pray po, ay nasa Taiwan rin po. At tuloy din yung isang missionary para sa ating mga Chinese brethren. May God bless us po. Pagpapakayan natin sumasagot tayo. Sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, namitiwala ng aming lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagdalawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng libing, nanakaw sa kinagpaulan ng mga himako, na may kanilang araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga pamilyan sa lahat, doon magmumulang marito at umupo sa buhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa pagbabagal ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kanilang nilabay. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo'y makasalo sa tubig na ito. Buong pagtitiwala ng ating dalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pituno ng aming simbahang upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa bawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Bukawin mo ang pagkabuhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga minulong nasional at lokal upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging buka ng pag-ibig na tuwa ng bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng kapapatawa at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang mapayanin ang kapayapaan sa kitang silangan at sa buong mundo at ipagkatyan nawa ang sakatalunan sa lahat sa kasakiman at mga abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng pag-iirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang ang lahat ng nagpurusa dahil sa kalpitan ng ligmanan ay naghilang ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kamatagal ng kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumaw ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itinataas din namin ang mga kapatid namin na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan
Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Tawin mo ang ating nagdangin na pagkabuhawa. Upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Madalangin kayo upang ang pag-aayin natin ay katugal ng Diyos sa pamamagitan. Tanggapin nawa ng Panginoon, ikaw ang pag-ahalin sa iyong mga kamay, sa patuloyan niya at karanagan, sa ating paglabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Amang namin ka, kalugan mo ang aming pag-aayin upang mga kasalanan nating iniibig ng katawan sa iyo ay matutulungan din natin itatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang wagas. Amen. Sumayin mo ang Panginoon, At sumigayin, itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. pinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan din natin ang aming Diyos. marapat na siya ay pasilamatan. Maraming mamagyari ang tunay lang na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon sa kanyang pagiging nagtutubig sa babaeng nagkasamaria. Kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilabitan niya ay sumampatay sa pagkahulog ng iyong anak. Kanyang kasiting ginawan na ang pag-ibig ko'y may pakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kay San Maria siya o nagpapumisi ang manumpay sa kanila, kami nagpupumili sa iyong kalapilahan.
Manalangin ka na ikaw ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang lahat ng araw na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bawal ipag-isa sa dugo na maging membro. Ginawa ko niya ang tindahan, pinasalamatan niya, pinaghahin ang reliyon, iniabot sa kanyang kalagalas sindahan. Tanggapin ninyo lahat ito at kanya. Ito ang aking katawan na yan ito para sa inyo. Kaya hindi naman nagkakaroon sa isang problema. Ginawa ka niya ang pagkakaris. Muli ka niyang pinasalamatan. Inilabot niya ang baris sa kanyang mga kalidad. At sinabi, tanggapin ninyo lahat ito. At inumin, ito ang aking dugo ng bago at walang nagkakaiban. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng kanilang tanan. Ang ginagawa namin ngayon ang mag-aalala sa pag- kamatay ang muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinayaalala namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang karis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapan na tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabulag sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningamin mo ang iyong simbahang nagalan sa buong daigdig. Puspusin mo ang isang katilig kay Sara ni Lino na aming Papa at ni Jose na aming Kristo at ng aming mga pamilya at ng kanilang kaharian. Adalamanin mo rin ang mga kapitang unang tayo na may pag-asa na sila hindi paguluhan. Kayo din ang yaman ng mga umana. Pinakanalangin natin ang ating mga beloved reported loved ones. Kasama ng ating pinakanalangin ang intensyon na sa lubuan sa
sila at tagubilin sa iyong kalimutan. Kawan mo ang indaman ng kaligtaan at makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa mamusol ang lahat ng mga na namuhay mo sa ligid ng tagulong sa iyo, may pagdiwang mo ng namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng imanang aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo kasama niya sa Kanya, lahat ang pagkawala at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng napakagaling na ulos at dulo ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Inihiling namin iadyamin sa lahat ng sama. Pagkaroon ng kapayapan ng nakakaligas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, sa lantanan namin pinananalihan at dakilang araw ng kapamahayo ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Cristo, sinabi ko sa iyo ang mga gusto. Kapayapaan ang iniwan ko sa iyo ang kapayapaan at binibigyan ko sa iyo. Kung ngayon iyo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasal. Pagkagawa mo kami ng kapayapaan at pagkakasal. Ayon
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaling sa kasalanan at sa limutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tinig. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita niya ay gagaling na ako.
Ang naming mga Ama, sa pakikinaman namin sa iyong banal na tingin, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginagawa namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na huwag mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsimula ang lahat para sa turnover of the baton ceremony. Ngayon po, ay masasaksiyan natin ang turnover of the baton ng outgoing Hermano Mayor sa incoming Hermano Mayor ng Hermandad kay Santo Cristo de Lobos. Inaanyayahan po namin sa harapan ang ating outgoing Hermano Mayor, Brother Mark Jerome Bacay, at ang incoming Hermano Mayor, Brother Renato Factorana, upang gawin ang formal na pagpapalip ng pumuno sa listahan ng Santo Cristo de Lobos. Ako po, si Hermano Mayor Mark Jerome Bacay, taus-puso ipinapasa ko ang baton na ito at ang medalyon na ito na sumisimbolo sa pagiging Hermano Mayor na Santo Cristo de Lobos kay Brother Renato Factorano. Maraming salamat po sa once in a lifetime na pribileyo na maging Hermano Mayor ng Santo Cristo de Lobos. Magsiroon po ang lahat para sa panalangin kay Santo Cristo de Lobos. Panalangin para sa Santo. Ang iyong Jesus, sa pamamagitan ng iyong puso, pagkaloob mo sa amin ng grasya at ng gabi namin buong pamahalood at sigla ng mga pagtiis at pagsubok sa ating buhay. Maging laging handa kami na dalhin ang ating Diyos sa susunod na iyong maging mabuhay na dapat sa iyo at mamamatay at nagmamahal sa iyo. Alay sa iyo ang kay amin. Magtitinat ng ating mga kahilingan. Ipagkaloob ko sa iyo ang aming hinihiling kung makakabuti sa amin. Salamat. Amin. Magsimula po ang lahat sumandali para sa ilang pabatid at paanyaya. Tuwing panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag ng pagbibali ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pagkakailuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kaugnay nito, tayo ay magkakaroon ng second collection para sa alay kapwa na gaganapin sa mga linggo ng Kwaresma mula sa unang araw ng Marso hanggang 29 ng Marso. Ang mahihigong ng koleksyon ay ipapadala sa Caritas Manila na gagamitin upang
tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma, sama-sama namin dasalin ang daan ng krus sa loob ng simbahan pagkatapos ng ikaima ng hapon ng misa. Ang lahat ay inaanyayahan sa ating mga misa novena bilang parangal kay San Jose mula kay Siyam ng Marso hanggang 17 ng Marso sa ganap na ikaima ng hapon. Ipagdirimon natin ang listahan ni San Jose sa 19 ng Marso. Ang Misa Mayor ay sa ganap na ikaima ng hapon. Inaanyayahan din ang lahat sa prosesyon sa paligid ng simbahan pagkatapos ng ikaima ng hapon ng misa. Maraming salamat po. Magsitayin na po lahat. Sumayo, Panginoon. At sumayayin. Magsiyong kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Kami na pagpapala. Ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapingkod sa iyo. At naman laging nasa pagpupok mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. At pagpalain kayo ng mga pamilya Diyos, Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, umayo kayo ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos.